Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to #BBF. #blessed, beloved, and favored. Happy weekend naman po sa lahat po ng mga estudyante dyan. Siyempre, walang pasok sa Monday. Kaya, yan, masaya tayo ngayon lahat. At syempre, ang isa pang masaya sa weekend dahil Friday na naman at #BBF na. So every Friday, magsama-sama po tayo sa kwentuhan, kantahan at tugtugan. Syempre, abangan natin mamaya yung pagkikwentuhan natin. Ano kaya yung aabangan natin na topic ngayon. At syempre sa lahat ng mga pabati nyo, nababasahin natin mamaya. Text lang po kayo, 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Again, 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Nang gusto kaming makita online, just go to www.ustream.tv/channel/radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. Kantahan muna tayo. Here, Happy Day. The greatest day in history. Death has bitten, you have rescued me. Singing out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Forever I am changed.
written face to face. I am yours, Jesus, you are mine. The endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, forever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating masaya at makabuluhang programa. Ayan, so binabati ko muna yung mga kasamahan namin dito sa studio. Kay Mami Gigi, hello. Kay Braille at sa aking mga magagaling na anak. Yan. Siyempre, kay Ate Lynn. Yan. Ganon din kay Ate Sol at Kuya Edmond. Hello mga kapatid. Kumusta po kayo? I hope na lagi kayong masaya at laging mabuti ang inyong kalagayan palagi. Ganon din, binabati ko rin ang aking kaibigan
ang Pastor Jan Melgre Catalbas dyan sa Dipolog City. Kasama si Mami Ami. Ayan, so bro, God bless you at I hope na matuloy ka rito sa Bataan. Ayan, so namimiss na namin kayo. Okay, so I declare na sa next month, September, ay makasama ka namin dito sa Bataan. Ayan, so kiniklaim na namin yon. So, ayan, maligayang pakikinig, Pastor Jan Melgre. Kay Kuya Greg sa Davao, wow, magparamdam naman kayo, Kuya Greg. Kumusta po kayo dyan, Kuya Greg? Namimiss na rin po namin kayo. Ganon din ang pamilya, ang Buno family, at Kuya Charlie and Ate Dottie at kanilang mga anak. Ganon din kay Ate Joy at Kuya Bernard Tuason. Ang aming mga kapatid sa Gugo, ay hello po. Maligayang pakikinig, Brother Lito Flora, at sa inyo pong mahal na asawa, kay Sister Lynn. So, salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig kapag sumasapit po ang ganitong oras. So, welcome po sa inyo lahat. Patuloy pong sumagana ang kabutihan, kabaitan, at kahabagan ng Diyos saan man po kayo naroon habang kayo po ay nakatunin sa inyong mga radio. Ano man po ang inyong mga ginagawa, I pray na ang Diyos po na mapagmahalang siya pong tumugon at umabot at mapagpala sa lahat po ng inyong mga pangangailangan. Ganon din sa lahat po ng mga may sakit, I pray na ang Diyos po magpagaling po sa inyo. Katulad po ng panahon natin, sabi nila, uso, dami nagkakasakit. So, mag-claim po tayo ng healing. Ano? Magtiwala tayo sa Panginoon na mahal niya tayo, hindi niya tayo binibigyan ng sakit para paluin, para turuan tayo ng leksyon. Mana pa naman ang ating mga pinagdadaan ng pagsubok, sakit at karamdaman, ipagkatiwala natin sa Diyos, ibigay natin sa Panginoon, at magtiwala tayo na sa magitan ng mga sugat at mga latay ng Panginoong Hesus ay magaling na tayo. Ganon din, baka makalimutan ko, binabati rin namin sa Dubai si Ate Mabel. Hello, Ate Maribel, patuloy kang ingatan at pagpalain ng Panginoong Diyos. God bless you po sa inyo pong lahat. At harinawa, habang kayo nakikinig, ay mapagpala po kayong lahat. Amen. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig po sa ating program. #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Every Friday po ito, 8 to 9 p.m. dito po sa 98.3 FM Smile Radio. Yan, kanina po in-announce yung live stream, yung link po sa live stream. So, pwede po kayong makinig sa inyong mga computers kung outside Bataan po kayo or mahina yung reception sa inyong lugar. So, pwede po kayong makinig kahit nasaan po kayo. Kaya binabati ko po si Mami at saka si Daddy dyan po sa Angeles City, Mami Helen, Daddy Doming, at yung aking napakagandang kapatid, si Cynthia, at yung kamukha kong pamangkin, si Charmaine, Tidy. Ayan, pati si Cindy at si Pong na nandyan sa Angeles City. Ganun din yung mga nasa Parang, kay Nodeline, Kanta, kay Joel, at sa lahat, sa buong pamilya, ayan, sa buong pamilya na nandyan sa Parang. At saka ganun din, hello din kay Winjoy Santiago na nakikinig ngayon, yung anak ni Ate Josie. Yan, so good evening po sa inyong lahat. Siyempre si nanay at si tatay, dyan po sa lote. Yan, good evening po. Kasama natin si Pastora Vilma Mendoza. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Lynn Ruiz. Yan ang ating pong topic ngayon. Don't be deceived, just believe. Yan. So, madalas po kasi sa ating buhay, tayo po ay nadadaya ng kaaway sa atin pong pagharap sa mga hamon. At yan naman po talaga ang trabaho ng kaaway sa atin, nang tayo dayain, nang sa gayon ay mawala po tayo sa paniniwala na mahal tayo ng ating Panginoon at gusto niya tayong pagpalain. Pero ang kaaway po ay talagang gusto niya maalis yung ating kaisipan tungkol doon. Sabi nga po ng Colossians chapter 2 verse 8, beware lest anyone cheat you
through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Yan. So, beware. Ibig sabihin pag sinabing beware ay be aware, be on guard, or don't let it be stolen from you. Alam nyo, sabi nga, ang kaaway, si Satan at ang kanyang mga lupon ay magnanakaw. At hindi lang yon, sinungaling siya. Kaya ingatan po natin yung ating mga paniniwala, ingatan natin yung mga itinanim ng Panginoong Hesus na mga salita niya para sa atin, dahil kapag ka po ito'y nanakaw ng kaaway, magiging napakahirap po ng ating pagharap sa buhay. Minsan, simpleng problema, nagiging mabigat para sa atin. I remember po, merong mga taong kakilala namin na yung isa nagkaroon ng problema sa asawa, nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip. Yung isa nagkaroon ng problema sa mga responsibilities niya sa isang organization, nagkaroon din siya ng problema sa pag-iisip. At meron nga pong nabalita din po kami na nag-shutdown yung company. Ngayon po ay may malubhang karamdaman dahil sobrang depression. You know, marami namang talagang ginagawa si Satan para manlumo tayo o binibigyan tayo ng mga problema, mga karamdaman, kahirapan, sakit ng ulo, mga takot, mga nakakagulo sa atin. Pero kung magiging maayos ang ating pananaw sa mga bagay-bagay, hindi tayo makakayang iligaw ng kaaway o ni Satan at ng kanyang mga lupon. Importante, sabi nga ay nagbabantay tayo sa lahat ng panahon. Kagaya nga ng binasa ko Colossians chapter 2 verse 8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Sabi ko nga kanina, pag sinabing beware, be aware, or be on guard. At huwag mong hayaan na maagaw sa iyo ang bagay na ito. Okay? Bilang mga Kristiyano, ang ating filosofiya ay nanggagaling sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? Malinaw po sa atin yon na kapag ikaw ay mananampalataya, pag ikaw ay isang Kristiyano, nananampalataya ka kay Kristo, ang iyong filosofiya o yung mga prinsipyo sa buhay ay nanggagaling sa principle ng salita ng Diyos. Pero, syempre, pwede tayong magkaroon ng iba't ibang pananaw ayon sa kung ano yung mga salitang natanggap mo sa iyong puso. Meron nga kaming itinuro ni Pastor Raul sa Bible School. Ang title ay Expert Receiver of the Word. So merong pinag-uusapan doon yung iba't ibang klase ng lupa na parang sinisimbolo nito yung puso ng tao. At tinataniman ito ng binhi, at ang binhi ay ang salita ng Diyos. Na sa tuwing natatanim ito sa puso ng bawat tao, merong pusong madaling tumanggap ng salita, madaling maniwala ng salita. Kaya naman, ang pusong iyon na matabang lupa, na natamnan ng binhi, madali itong lumalago at namumunga. Pero may mga puso na tinatanim ng Panginoon ang kanyang mga salita, pero nire-reject. Ito yung mga pusong kalos, sabi doon sa Bible, yung matigas na puso, yung para bang kumbaga sa mga taniman, ito yung maraming bato na hindi tumatanggap ng salita. Kaya maaaring pare-pareho tayong mga Kristiyano, pare-pareho tayong nananampalataya sa Panginoon, pero depende, ano yung mga salita ng Diyos na natanggap mo sa iyong puso at napagyaman mo at tumubo ito, namunga ng sagana sa iyong buhay. So, doon tayo magkakaiba-iba. Pero pare-pareho, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nananatili at hindi nagbabago. Ngayon, kung ikaw ay hindi mananampalataya o hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos o yung gospel ni Christ, ang iyong filosofiya o ang iyong prinsipyo ay nanggagaling sa mga tradisyon ng tao
o yung mga worldly philosophy or yung mga filosofiya ng mundo. Okay? So, kadalasan, halimbawa na lang, pananaw natin sa sakit. Sabi nila, pagka pinag-usapan natin ang tungkol sa karamdaman, kagaya nga ng binanggit ni Pastor kanina, sabihin, ay uso ang sakit. Ngayon, pagka uso yung sakit, para bang normal na lang na ang iyong tahanan mapasok ng karamdaman, at kung may karamdaman, kung ang karamdaman ay ganitong klaseng karamdaman, halimbawa ay natatapos ng buong isang linggo, para bang ang iyong sakit hanggat hindi nakakalipas ang isang linggo, hindi mawawala sa iyo. Kasi yun yung nakagawian, yun yung naging tradisyon, naging kalakaran ng mundo. So, dahil doon, yun yung prinsipyo mo, dahil hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, ang prinsipyo mo nakabase doon sa kung ano lang yung nangyayari sa mundo, ano yung tradisyon, ano yung nakasanayan. O kaya minsan, pag ang mga bata, sabi gano'n, pag ang mga babies, tinutubuan ng ngipin, nilalag talaga. Para bang dapat siyang lagnatin kasi tinutubuan siya ng ngipin. Parang ganon. Pero alam nyo, kapag ka ikaw natanim sa'yo ang salita ng Diyos, ang tradisyon ay natatabunan ng katotohanan ng salita ng Diyos o ng gospel of Christ that we are healed by the stripes of Jesus. So kahit na uso ang sakit, pag sinabi mong, I am healed by the stripes of Jesus, pwedeng dumaan yung sakit pero aalis agad. O kahit na yung sakit na yun ay naglalast for a week, pero sa'yo hindi magtatapos ng ganun kahaba. Because ang prinsipyo mong ipinamumuhay ay prinsipyo na ipinahayag ng salita ng Diyos. Bunga ng dakilang pagmamahal ng ating Diyos. O halimbawa yung mga babies na parabang normal na magkasakit sila, tinutubuan ng ngipin, parabang aabangan na lang natin, lalagnatin yan kasi tinubuan ng ngipin. Ganyan talaga, nako, matanda na ako sa mundong ito, lahat ng nakikita kong babies, ganyan talaga, normal lang yan. Para bang ganon? Pero kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus at narinig mo yung katotohanan ng salita ng Diyos na ultimong ating mga anak ay iingatan ng Panginoon at ipagsasanggalang sa anumang kapahamakan, di ba? Naiiba yung sitwasyon ng ating buhay kasi mas uunahin mo ngayong pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos kaysa sa nakagawian na nating tradisyon o nakasanayan na lang natin sa ating mundo. Okay, so importante po ang ating prinsipyo, ang philosophy natin ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos. At iyon po, hindi ka maliligaw. Sabi nga ng ating title, don't be deceived, just believe. Huwag mong hayaang iligaw ka, huwag mong hayaang lituhin ka, huwag mong hayaang dayain ka, manampalataya ka. Okay? Sabi sa Mark chapter 7 verse 13, Mark chapter 7 verse 13, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things you do. Alam niyo, minsan, dahil sa sobra nating pagkapit sa mga tradisyon, nawawalan na tuloy ng epekto sa atin ang salita ng Diyos. Para bang, kagaya na lang ng kwento tungkol sa alibughang anak sa Bible. Binali nito ang isang tradisyon ng mga Hudyo na kapag ka ikaw ay suwail na anak, pwede kang batuhin hanggang mamatay. According to the tradition of the Jews, pwedeng batuhin hanggang mamatay ang isang batang suwail sa kanyang mga magulang. Pero doon ay itinuro, although ito isang parabola o isang talinhaga, ginamit ng Panginoon ang istorya ng alibughang anak upang ipaunawa sa atin na ang Diyos bilang tatay nagpapatawad ng uunawa at handa ka pa ring yakapin at tanggapin bilang anak sa kabila ng lahat. So, kung ito yung ating naging prinsipyo dahil yun yung kapahayagan ng salita ng Diyos, pumasok sa ating puso, alam niyo po, ganun din natin itatrato ang ating mga sariling anak. Kaya nga, para magkaroon ng epekto naman ang salita ng Diyos,
isang tabi natin ang ating mga tradisyon. Balikan ko po yung binasa natin Colossians chapter 2, verse 8, sabi doon, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Most of the time, mga tradition of men at mga prinsipyo ng mundong ito, laging taliwas sa prinsipyo ni Kristo at ng kanyang ebanghelyo. Bakit po? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, whose minds of the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Alam nyo yung sinasabing God of this age. Basahin ko po yung isang version, yung Amplified Bible. Sabi doon, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, for the God of this world has blinded the unbelievers' minds, that they should not discern the truth, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God. Tingnan niyo po, sino ba yung God of this world? Si Satan. Kailan siya naging God of this world? Pagkatapos niyang nadaya si Adam and Eve doon sa Garden of Eden. Noong mga panahong sabi ng Panginoon, sige, pwede niyong kainin ang anumang bunga ng punong kahoy sa harding ito. Maliban doon sa puno na nasa gitna na ito'y puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kasi mamamatay kayo. Nakasilip si Satan doon ng isang pagkakataon na makadaya siya kay Adam and Eve. Kaya sabi niya kay Adam and Eve, hindi totoo yun. Kapag kumain ka ng prutas na yan, di ka naman mamamatay. Pero ang totoo, nadaya na sila. Dahil alam niyo ba ang plano ng Panginoon kay Adam and Eve at sa lahat ng mga ipapanganak pang tao mula nung panahong yon, dumanas ng masaganang buhay, magandang kalusugan, walang hanggang buhay doon sa Garden of Eden at walang gagawin kundi mag-enjoy lang at lahat ay provided na. Walang sakit, walang problema, walang konsumisyon, walang kasalanan. Pero dahil nadaya ng God of this world ang ating mga unang mga magulang, si Adam at si Eve, ayon, nagkaroon ng kamatayan. And anything pertaining to death, dumating na. Ano po yun? Lungkot, sakit, problema, kahirapan, lahat po yun pumasok na sa mundo. Dahil simula nung nadaya niya, nung nag-give in doon sa temptation si Adam at saka si Eve, para na rin niyang ibinigay ang pangangasiwa ng mundong ito kay Satan at naging God of this world nga siya. Kaya lang, alam naman natin, sinasabi din ng Biblia, na si Satan ay the father of lies. Siyang ama ng kasinungalingan. At siya ay mandaraya. Kaya nga, accuser siya of the brethren. Kaya ang ginagawa niyang trabaho niya, ito nga yung binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, for the God of this world has blinded the unbelievers' minds. Binubulag niya ang isip ng mga hindi nananampalataya. Para ano? Para hindi nila malaman kung ano yung totoo. Okay? Pinipigilan sila para makita yung liwanag ng gospel of the glory of Christ, the Messiah. Okay, so yun ang gusto ni Satan na mangyari, ang dayain tayo. Marami kasing tactics si Satan para ma-deceive niya tayo, para madaya niya tayo. Yun na nga, ang isang paraan niya yung mula pa lamang nung unang panahon, yung mga tradisyon na nakasanayan na ng tao, hindi niya inaalis sa isip ng tao. Tapos, lagi niyang pinapakita sa mga tao na kapag naniwala ka sa tradisyon, ito mangyayari sa iyo. Kapag itong ginawa mo, ito mangyayari sa iyo. Ang hindi mo alam, sinusuportahan ni Satan ang mga tradisyon na yan
para lalo mong ipamuhay, para lalo kang maniwala sa tradisyon, maniwala ka sa filosofiya ng mundong ito, para lalong kalimutan mo at hindi mo maisip kung anong prinsipyo na sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tuloy, ang liwanag ng gospel ang siyang hindi nararanasan ng mga hindi nananampalataya. Okay? Sa Genesis nga, yung kwento nga tungkol kay Adam and Eve, dinaya sila ni Satan, ginamitin sila ng mga salita na maglalayo, magliligaw sa kanila sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ninakawan sila ng good life na nakadestino o nakatalaga para sa kanila. Ninakawan din sila ng kanilang totoong identity o kung sino talaga sila. Kasi sabi, hindi kayo mamamatay o hindi gusto, ayaw lang niya na maging kagaya niyo sila. Kasi pag kinain mo yan, para ka magiging totoong Diyos. So iniba ni Satan ang pananaw ni Adam and Eve na hindi naman iyon talaga ang plano ng Panginoon sa kanila. Samantalang ang totoo, hininga ng Panginoon ang kanyang buhay mismo sa nostrils ng tao. Nang sa gayon, yung image and likeness of God ay mapasa tao mismo. At walang iba yon kundi yung espiritu na namumuhay kay Adam and Eve. Kaya lang nawala yon, namatay yung espiritu na yon nung nagkaroon ng pagsuway si Adam and Eve. At ang susunod nating pag-uusapan anong koneksyon nung identity ni Adam and Eve before the fall sa identity mo ngayon o kung ano yung pagkakilanlan mo ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, pakinggan po natin muna ang isang awitin mula kay Keisha Faith. Forgiveness, the kindness of a Savior.
Okay, yan po yung aking anak, Keisha Faith, at ang tumugtog po yung aking paring anak, si EJ. Yan. So, papatuloy po tayo. Sabi ko kanina, ang title po ng ating pinag-uusapan, Do Not Be Deceived. Just Believe. Huwag tayong padaya, maniwala. Yon. Okay, so sabi ko kanina, madalas dinadaya tayo ng ating kaaway, si Satan, gagaya ng ginawa niya sa ating kauna-unahang magulang, si Adam at saka si Eve. Ngayon, sa ating kapanahunan, dinadaya niya o binubulag niya yung ating pag-iisip ng ating tunay na identity. Okay, ano ba ang ating identity? Ang ating identity ay we are in Christ. Tayo ay na kay Kristo. Kailan nangyari yon na tayo ay in Christ o tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin? Kailan nangyari yon? Simula nang ikaw ay nanampalataya na si Jesus ang iyong tagapagligtas at doon sa krus, tinapos niya ang isang napakahalagang misyon para ikaw at ako ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. At kapag pinananampalatayanan mo yan, na wala nang iba pang magliligtas sa iyo, kundi ang Panginoong Jesus, at napakalaki ng kabuluhan ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, nasa iyo si Kristo. At hindi siya nasa iyo sa panahon na okay ka, kundi siya ay nasa puso mo, nasa kaloob-looban mo. Mula noon, nag-umpisa kang manampalataya ngayon at magpakailanman. As in forever talaga. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, gaya ng kanyang ipinangako. At sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. Okay, so ano yung new creation? Ano yung naging bago sa'yo? Bigla bang bumait ka na ba agad? Hindi naman po yun ang nangyayari agad kapag nanampalataya ka sa Panginoon at siya ay nasa iyo at ikaw ay nasa Kanya na. Hindi naman po agad nakikita yung malaking pagbabago ng iyong pag-uugali o maging ng iyong itsura. Ano po yung nabago? Sabi ko po kanina, si Adam at si Eve hiningahan ng Panginoon at dahil doon, yung Espiritu ng Diyos ay nasa kanila pero namatay po yon after nilang nadaya ng kaaway. At ngayon, dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, meron siyang ibinalik sa'yo. Yung espiritong namatay na ibinigay, supposed to be sa tao, yung image and likeness of God na inilagay sa pagkakalalang sa tao, ay ibinalik sa'yo simula nung ikaw ay nanampalataya. At dahil ikaw ay in Christ, yun ang pagiging bago mong nilalang. Yun yung pagiging bago mong nilalang. Hindi ka na katawan at kaluluwa lang. Ikaw ay katawan, kaluluwa at espiritu. Ay baliktarin ko, ikaw ay espiritu, kaluluwa at katawan. Pero noong hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, hindi ka naniniwala kay Kristo, ikaw ay isang kaluluwa at katawan lamang. So ngayon, isa kang bagong nilalang. Okay, hindi yung pagiging bagong nilalang sumama ka lang sa mga born again churches. Hindi po yun ang pagiging bagong nilalang. Iyon ay pananampalataya mo sa iyong puso. Okay, Satan is giving us circumstances such as sickness and poverty. Okay, si Satan at ang kanyang hukbo, ang kanyang hobby, ang kanyang hobby talaga, bigyan ka ng mga sirkumstansya. Yun ang favorite niyang gawin. Yung ikaw ay bigyan niya ng sakit, ng karamdaman, paghirapin ka, bigyan ka ng sakit ng ulo, bigyan ka ng alalahanin, ng takot, ng galit sa puso mo. Kasi alam niya, yung mga sirkumstansya, inaalis niya ang iyong awareness sa katotohanan na tayo ay na kay Kristo. Kasi pansinin mo, kapag may karamdaman ka, nakakalimutan mo na may Kristo sa puso mo.
na nandito mismo sa iyong puso. Nakakalimutan mo na yung Kristong nagpapagaling, yung Kristong nagbubo ng kanyang dugo, yung Kristong nagtagumpay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo at pinagtagumpayan niya ang iyong karamdaman, nakalimutan mo, nandito lang sa puso mo. Bakit? Kasi ang nakikita mo, yung sakit mo, o yung iyong kahirapan, o yung iyong mga alalahanin, o yung mga nakakabigat sa puso mo. Kasi, yun talaga ang motibo ni Satan para sa'yo, ang dayain ka. Kaya nga gumagawa siya ng mga sirkumstansya, binibigay niya sa'yo para makalimutan mo na si Kristo na nagmamahal sa'yo ng lubos, nandito lang sa puso mo. Kaya po, paanong ang Panginoon ang nagbibigay ng sakit at ng mga kalamidad? Kung yun ang maglalayo sa iyong kaisipan na siya'y nasa iyo. So, hindi po sa kanya galing yon. Si Satan po ang nanggugulo talaga. Magulo talaga yan si Satan. At meron siyang kakaibang trip, kumbaga, sabi nga ng mga kabataan. Meron siyang kakaibang trip. Ang gusto niya manggulo talaga. Okay? So, remember that circumstances will take our awareness of the truth. Okay? Tinatanggal yung awareness natin sa katotohanan na tayo ay na kay Kristo. Pansinin nyo, every time we step in faith, okay, kapag nag-umpisa kang manampalataya, pansinin mo kapag nag-umpisa kang manampalataya, ang opposition dumarating kaagad. Ito lang, sa pakikinig mo pa lang ng salita ng Diyos, minsan masisira yung signal, minsan andyan yung kung kailan ka nakikinig ng salita ng Diyos, doon may magandang palabas sa TV, tapos minsan doon ka may tawag na importante. Gagawin lahat ni Satan para iwala ka kasi ayaw niya na matutunan mo na ang faith mo kayang gumawa ng maraming bagay. Dahil kasama yon sa iyong identity bilang in Christ. Si Satan, ayaw niya na manampalataya ka kay Jesus kasi alam niya what's gonna happen if you believe. Alam niya, merong malaking bagay na mangyayari sa'yo kapag nanampalataya ka. Okay? So, sabi nga sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, tingnan nyo, be sober, be vigilant. Ibig sabihin, magbantay ka, maging mataman ka, maging aware ka, o maging matalino ka, be vigilant. Maging mapagbantay, maging matalino, maging alerto, kumbaga. Kasi, sabi niya, yung ating kaaway, ang dyablo, parang isang liyong umaatungal. Pero take note yung nasa 1 Peter 5:8, seeking whom he may devour. Sabi, naghahanap siya kung sinong kanyang masisila. Naghahanap siya kung sinong kanyang maitutumba. Naghahanap siya kung sinong kanyang madadaya, magagapi. Bakit kailangan pa siya maghanap? Kung lahat ng taong makikita niya, pwede naman niyang dayain. So, meaning, ang verse na ito ay nagpapatunay na hindi lahat kayang dayain, magapi, mawasak ni Satan at ang buo niyang lupon. Bakit? Kasi kung ikaw ay sober and vigilant, kung ikaw ay nagbabantay, ikaw ay alerto, at ikaw ay aware ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka madadaya ng kaaway na natalo na 2,000 years ago dun sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Ulitin ko po yung 1 Peter 5:8 sa Amplified Version. Sabi doon, be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant and cautious at all times, for that enemy of yours, the devil, roams around like a lion roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour. Okay, so magtatapos po tayo sa verse na ito, Mark chapter 1 verses 14 to 15. Basahin ko po. Now, after John was arrested and put in prison, Jesus came into Galilee preaching the good news, the gospel of the kingdom of God. Verse 15,
and saying, the appointed period of time is fulfilled, completed, and the kingdom of God is at hand. Repent! Ano ibig sabihin ng repent? May paliwanag po ang Amplified Bible. Have a change of mind, which issues in regret for past sins and in change of conduct for the better, and believe, trust, rely on, and adhere to the good news. Ang sinasabi po dito, naipahayag ng kaharian ng Diyos. Ang kailangan mo na lang gawin, repent and believe. Okay? Ang akala natin, pag sinabing repent, nagsisi ka lang, nagbago ng buhay mo. Pero meron pong napaka-importante ang ibig sabihin ng repentance. Repentance is metanoia sa Greek. Okay, yung pangalan ng banda ng aking mga anak, metanoia. Okay, repentance, ang ibig sabihin ng metanoia ay change of mind. So yung sinasabi, if you repent, unang-una na composition ng repentance ay change of mind. Ano yung babaguhin mo sa isip mo? Babaguhin mo mula sa kasanayan mong tradisyon o kalakaran ng mundong ito, babaguhin mo sa papalitan ito ng mga prinsipyong ipinapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Patungkol sa iyong karamdaman, kahit na sinabing ayan, pag ganyan ang sakit, papatay na yan. Terminal case yan. Okay? Yung mga ganyang sakit, pag sinabing cancer, magbibilang ka na lang ng buwan. Okay? Papalitan mo yon. Paano ka mag-change of mind doon? Change of mind, sabi ng Panginoong Jesus, lahat ng ating mga karamdaman, we are healed by the stripes of Jesus. Nagkalatay na ng napakarami ang Panginoong Jesus para ikaw at ako, ano man ang danasin nating karamdaman ay maaring gumaling if we believe. Okay, ano pa? Kung ikaw ay hirap na hirap, pamilya talaga kami ng mahirap, ganito na kami, mahirap na kaming pinanganak, mahirap na rin kaming mamamatay, o talagang ang aming pamilya, hindi kami marurunong, talagang hindi na kami magtatanggumpay, pang ganito na lang kami, okay? Dahil yun ang kalakaran, yun ang nangyayari sa mundo. Okay, minsan, way back yung mga ninuno mo, gano'n na yung buhay, parang yun na yung pinaniwalaan mo. O lahi ninyo yung ganitong may karamdaman, lahi ninyo yung sa ganito, pinaniwalaan mo na yun. Kasi yun ang tradisyon, o yun yung prinsipyo ng mundong ito. Baguhin natin, let us have that repentance, that change of mind. O kaya sasabihin natin, kaya ka nagkakasakit, pinaparusahan ka ng Diyos. Let us have that repentance, that change of mind, na ano, ang Diyos, ang gusto niya, buhay na ganap, at kasya siya. Man, isang buhay na ganap at kasya siya. Pag sinabing ganap, everything you need is there. At saka, nothing missing, nothing lacking. Hindi lamang sa material ng bagay ka susustenahan ng Panginoon, kundi sa lahat ng aspeto. Maging yung iyong emotional need, yung katatagan mo sa gitna ng pagsubok, yung katalinuhan mo sa pagdedesisyon, dahil mamali ka ng desisyon, iba na ang magiging buhay. Tapos, ang sabi niya, nagkakaroon ka ng regret for past sins, kasama yung sa iyong change of mind, and then doon pa lang, magkakaroon ng change of conduct for the better. Doon pa lang magkakaroon ng pagbabago ang iyong pag-uugali. Kaya kung hindi nangyari yung una, yung change of mind, huwag kang maniwala na kung ikaw ay sinabing repentance, ang susunod doon, mababago ang iyong buhay. So, importante, yung true meaning of repentance, change of mind, nangyari muna sa buhay mo. Paano ang change of mind? Renewing of the mind according to the principles of the Bible. And then, believe. Ibig sabihin ng believe, you trust in, rely on, and adhere to. Saan ka maniniwala? Sa mabuting balita ng gospel. Hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, kahit na ba napaka-famous nung nagsalita, o sikat na sikat sa TV, mas maniwala ka pa rin sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. So, sa gabi pong ito, nais namin magpasalamat sa inyong lahat na nakikinig. And I declare po, kailanman hindi ka madadaya ng kahit anong kaparaanan, kahit anong tactics and strategies ni Satan, because you are in Christ. And always be reminded na yung Kristo na nasa puso mo, magmamahal sa iyo mula noon. Nagmahal sa iyo noon pa lang, nag-umpisa kang manampalataya. Ngayon, magpakailanman. Kung hindi ka naniniwala sa forever, kay Kristo, may totoong forever.
I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. And binabati lang po namin ng happy listening si Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, Nanay Lucy, Ate Nora, Kuya Junior, Ate Grace, Kuya Elimar, Tatay Lando, Mami Mila, Santiago. At ganoon din po kila Ate Belen, Kuya Henry, Abigail, Chame, Cyrus, Arielin, Ate Mer, Diaz, Malu, Trixie, Thea, Tess, Maria Margalio, and Saria. Ganon din po sila Ate Irene, July, Justin, and Shane Baleno. Yan. Happy listening po sa inyo. Ganon din po kila Ate Lisa, Ramas, Aubrey, and Albi Ison. Esther Sigua of Samal, Lisa and Joy Barros, Grace de Guzman, Jack, Nika, Maika, Gio, Kim, JJ, and Zed Magpantay. Ganon din po si Kuya General Luciano of Arizona. Hello sa inyo, Kuya. At ganon din kay Kuya Ian De Leon of COP NHS. Yan. Ayan, syempre, hello po sa BBF team. Hello po kay Kuya Ian, kay Ate Rose Ann, kay Luis, kay Ate Mayfor, kay Sherwin, kay Gleda, kay Justin, Carlo, Rain, Rafael, Marvin, Frankie, Persian, Kyra, Alec, Michelle, Hazel, Dayan, Trisha, kay Gado, kay Dada, kay Kuya Benok, at kay Harold, kay Macpailary, pati na rin kay Trixie dyan sa Puerto Ribas. Hello din po kay Tita Rowena Tolentino, Tita Gloria Tapan, Nanay Meli Pabustan, kay Tita Jane, at kay Kuya Bernard Laconsay, kay John Bert, at kay Riza. Hello din po kay Daddy Doming, Mami Helen Tabamo, kay Ate Cindy, at kay Kuya Pong, kay Tita Sin, and kay Charmaine Tidy. Hello, good evening po kay Nanay Lucy at sa lahat ng mga nakikinig dyan, pati kay Ate Rose at saka kay Kuya Andy dyan po sa Lote. At binabati ko po si Ate Sol at si Kuya Edmond Evangelista dyan sa Sacramento, California. At syempre, happy birthday kay Ate Dory Alzate ng Munting Batangas at sa kanyang asawa si Kuya Boy. Ganon din si Uncle Junior, kay Beth, kay Grace, kay Lola Maria, and Remy Evangelista. Ganon din kay Ate Joy at Kuya Bernard Tuazon, kay Ate Mila and AJ Ongkingko at kay Aaron ng Abukay. Hello din kay Lori and Candy Kicho ng Orion. At syempre yung aking mga pare, kay paring Dave, kay paring Oliver Santiago, at kay paring Daniel Buno and Jen Rev. Hello! Muli binabati ko ang Kanta family dyan sa Parang, kay Kakampeli, kay Tita Maris, kay Day, number 1 fan ni EJ, at saka kina Nodilin, kina Ate Nori and Kuya Resty, Kanta dyan sa Parang, at sa buong pamilya, kina Joel, Lourdes, kina Ate Tita, kina Ate Lynn, kay Lala, at saka kay Allen. Ayan, hello sa inyong lahat, hindi ko nabate, hello sa inyong lahat. Yan. Hello, binabati ko rin po si Beno, hello sa Generic Pharmacy, sila Grace at saka yung kanyang mga kasamahan dyan. Hello po sa pakikinig. At saka binabati ko rin po si Tita Tits, saka si Lenlen. Hello. At saka po yung mga nakikinig po dyan sa Sibakan. Hello po. Basahin ko lang po yung
dito. Hi, Kuya Greg from Davao. Hello. We are in Christ. Thanks be to God because He gave us identity in Christ. Hello po sa inyong lahat dyan sa station. Binabati ko rin po lahat ng mga nakikinig ngayon, mga students ng COBNHS, sa lahat ng SPS students dyan. Happy listening din kay Jonaisa, Razul, April, Ara. At syempre, hindi kakalimutan si Paring Jen na nandyan sa Arizona. Hello pare, nagising ka din ng maaga. Hello. Yan, din na yun. Hello. Hello po kala nanay at tatay. Santiago, Edlin. Ate Sol, hello. Si Edmond. Lahat po ng mga estudyante ng workshop sa Sunday. Makita-kita tayo, 2 o'clock ang start ng ating workshop. Lalo na kay Ian, 2 Lian, Olaya, na taga dyan sa May Katrina. Okay. Hello mga taga Grace Academy Bataan, see you all tomorrow. Ang ating tagapagturo ay si Bishop Dino. Ayan. Binabati ko rin ang Metanoia Band. Ayan. At syempre si Kisha at saka si Abby sa kanilang pagkapanalo. Sila'y champion sa kanilang competition sa TESDA. Ayan. So, ayan. Congrats sa inyong dalawa. Okay, so Surgeon, Pastor Jan, see you ha. Mami, hello. God bless you. Okay, God bless. Salamat po sa inyo lahat. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat. At meron mo po kaming nakalimutang batiin. Sa sunod na Friday po, babatiin namin kayo. Salamat sa inyong pakikinig. Kung may mga taga Mountain Province Bontoc na nakikinig, naka-tune in via Wi-Fi, hello sa inyong lahat and good evening. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Dito po sa programang ito, palagi po namin ipapaunawa, palagi hindi po kami magsasawang sabihin sa inyo na mahal po kayo ni Daddy Lord. Lumapit ka lang sa Kanya. Hindi kayo pagtatabuyan. Wala siyang ibang nais, makita kang pinagpala at malaman mo sa iyong puso ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan, hindi magbabago, lalong hindi titigil, ngayon, bukas, at magpakailanman. Good evening po sa lahat at ugaliin niyo pong makinig sa programang #BBF every Friday 8 to 9 p.m. dito lang sa 98.3 FM Smile Radio. Keep on listening to #BBF dahil sa #BBF may nagmamahal sa'yo! Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.